Hi, my name is Adrian Milag. Today, I will discuss to you the importance of ABC rule. But first, I want to discuss with you yung pinaka-importanting ingredients in doing ABC rule. At ito yung tinatawag na posture. Ano yung posture? Di ba narinig mo na to is first impression last. Okay, kung ano yung magiging impression sa'yo ng tao, yun ay magiging pananaw niya sa'yo. Parang for tuwing maalala ka nila, di ba? Yun yung palagi naiisip nila sa'yo. And, yun yung posture. So, gusto ko malaman mo na napaka-importante ang posture na yun. Lalo na kung ikaw ay isang network marketer, isang entrepreneur, and isa kang businessman. So, ano ba dapat ang posture ng isang network marketer? Ang kailangan kasi makita ng posture sa'yo ng mga prospect mo is ikaw ay isang alpha, isang leader. Ikaw yung taong nagbibigay ng value. Ikaw yung nakikita nilang valuable ka sa paningin nila. Ikaw yung solution provider sa kanilang problema. Ikaw yung kanilang only hope and salvation pag nakikita ka nila. Okay, ikaw is something na nag-inspire, nag-empower, nagbibigay ng pag-asa sa mga buhay nila. Yun ang kailangan na maging posture mo. At yung posture na yan is napaka-importante yan sa business mo. Okay, gusto ko lagi mo yan matandaan. At pag nasira yung posture na yan, ay napakamalaking epekto niyan sa pagnenegosyo mo. Because people will join you because they know, like, and trust you. Okay? And, lalo na kasi, pag nag-uumpisa ka pa lang, okay, sa network marketing, napaka-importante na ma-master mo ang ABC rule. Why? Because, ang first kasi na mga madadala mo or may invite mo sa iyong business is yung mga warm market mo. So, yung mga warm market mo, ito yung mga kamag-anak mo, kapatid mo, kakilala mo, kaopisina mo, mga ka-churchmate mo. Sila yung mga close sa'yo. Within your vicinity. Sila yon. So, diba? So, ang usually kasi niyan, pag sila yung una mong may invite, nandyan pa yung masyado silang komportable sa'yo kasi nga masyado kang close sa kanila. Ikaw yung nakakapagsabi ka sa kanila ng mga problema. So, ang mangyayari kasi niyan, diba? Minsan may mga doubt pa sila, minsan may mga something na hindi pa sila naniniwala sa'yo, lalo na kung pasaway ka dati. Diba? Nakaka-relate ako dyan. So, yun. And, mabibreak mo yun kung ma-execute mo ng mabuti ang ABC rule. Okay? So, paano ba ang ABC rule? Ang ABC rule kasi, A stands for your mentor, your upline, or your crossline, or yung mga top performers sa company mo. Okay? And B, ikaw yung bridge, ikaw yun. Ikaw yung magbi-bridge. And C is your client, your prospect. Okay? Kumbaga, i-bridge mo si client papunta sa pakakilala mo mentor. Okay? Yung mentor mo or mga top performers sa company nyo. So, paano ba gagawin ang ABC rule? Ito lang yan, kunyari. Na-invite mo si Tony, yung kaibigan mo, yung best friend mo. Okay? So, bago pa lang kayo, okay, pakilala si mentors mo or sa apply mo, si Tony. Nagpapunta pala kayo, kunya sa office kayo magkikita. Kinukwento mo na dito yung background ng apply mo, ng mentor mo. Pwedeng, ay grabe, Tony, sobrang excited ako ipakilala sa'yo itong mentor ko dito sa business ko nito. Alam mo, dati siyang OFW. Alam mo, na tapos nung nakita niya itong negosyo na to, after a year, ito na yung kinikita niya, very successful na siya, na-inspire ako sa kanya. And I'm sure kung nagawa niya to, is magagawa ko din to. Kaya very excited ako na ipakilala siya sa'yo at para ituro din siya sa'yo ano yung mga ginawa niya. Okay? So, dun pa lang, parang isipin nito, oh, grabe, no? Galing. Parang, di ba? Na nag-o-open na si Tony na makinig dun sa mentors mo and apply mo
Okay? So, ang tendency niyan, pag nakita na si Tony, tsaka si mentors mo, yes, nandun na yung respect ni Tony doon sa upline mo. Kasi nga, na-build up mo na si upline mo eh. Okay? So, ang magiging mindset ni Tony, kailangan ko makinig sa taong to kasi gusto ko rin marating yung narating niya. Okay? So, yun. And, isa sa mga important thing din in doing ABC rule is kailangan alam mo yung background ng upline mo. Diba? Alam mo dapat yung background niya. Okay, ano yung dati niyang trabaho, paano siya nagsimula, alam mo dapat yung mga crossline mo. So, importante nakikipag-mingle ka sa mga around your vicinity. Kasi ima-match mo yan eh. Kunyari, kung OFW yung invite mo, kailangan maghanap ka din ng OFW na nagnenegosyo sa company nyo. So, maganda rin yung matching kasi makaka-relate sila. Kunyari, kasi ako nurse. So, di ba, kung meron yung mga team members ko na meron sila mga nurse na-invite. So, nakaka-relate sila sa akin kasi nga nurse ako. Okay, so, and importante din, kunyari mga top performer, maganda rin kasi yung tinuturo mo. Ay, yan, grabe, dating janitor yan, dating yung waitress, dating construction worker, dating lang empleyado yan, dating teller, dating, alam mo yun alam mo yung mga background ng mga top performers sa company niyo. So, importante na palagi kang umati ng training kasi doon mo sila nakikilala eh, pag pinakikilala sila. So, kailangan inform ka. Okay? So, kung hindi mo naman alam yung, kunyari, first time nyo lang mag-meet, kunyari, nung tao, tapos kasama mo yung guest mo, tapos pakikilala mo. Kung hindi mo alam yung background niya, pwedeng ito yung sabihin mo, ito kasi yung madalas kong ginagawa. Grabe, Tony, itong taong to, isa to sa mga leader sa company namin. Isa to sa mga idol dito. Okay, so, yun, di ba? Kahit di mo alam yung background niya, the word itself na leader and idol dito, ibig sabihin, isipin ni Tony na magaling yung taong pinakikilala mo at makikinig si Tony sa pinakikilala mo. Okay? So, at ang big no-no at wag mong gagawin, in doing ABC rule, wag mong babaliktarin. Wag mong i-build up si Tony sa mentors mo or apply mo. Kunyari, background ni Tony is doktor. So, kunyari, sinabi mo, grabe, apply niya. Itong si Tony is magaling na doktor to. Kulang na lang magnilagro to sa mga pasyente niya. Sa dami niya napapagaling na sakit. Sa dami ng mga tutulungan ng tao. So, ang tendency, si Tony, binubus mo yung ego ni Tony hanggang sa mag-close yan at di yan makikinig sa mentors na apply mo. Kasi nga, binild up mo si Tony. Okay, at tendency, baka hindi mo ma-close ang sales kasi nga, close si Tony kasi hindi mo binild up yung mentor. Ang binild up mo si Tony. Tandaan mo, ang bridge, yan ang pinaka, as a bridge, you can make or break your sales. Okay, so, kailangan ma-execute mo na maganda at ma-build up mo ng bonggang-bongga ang iyong mentors. Okay, so I hope na, and yung posture, okay, yan, lagi mo tatandaan in doing ABC rule, yung posture. Okay, so I hope na marami ka natutunan sa video na ginawa ko na to, and you can put your comment below para i-share mo naman sa akin ano yung mga natutunan mo, at kung meron ka mga gustong share na idea, pwede mong ilagay sa baba, pwede ka mag-comment, and you can subscribe on my blog at www.adrianmilag.com para ma-share ko sa iyo yung mga latest vlogs, videos, and article na gagawin ko. Okay, so this has been Adrian Milag, together towards radical change.